Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaloyalist at katropa. Hindi po na-report kanina dito yung iba pong machine na malfunction po. Sa precinct number 8, nag-start po nung malfunctioning po ng machine, 9:45 pa po ng umaga. So, ibig sabihin, yung mga nangyari kahapon po na mga palpak na machine, etong maghapon pong ito, na ulit-ulit po ulit ang malfunction ng machine. At yung pong sinasabi po ng iba na fake news, hindi po totoo 'yon. Hindi po totoo 'yon kasi marami pong mga botante po na nagpapatunay na tunay nga po na malfunction po yung machine po nila, yung mga PCOS machine. So, yung sa mga report po kanina, doon sa ibang mga precinct, puro malfunction po yun. At meron na nga po kaninang, yung nainis na po kanina, dahil paulit-ulit po na iniluluwa po ng machine, yung balota. Ang pinagtataka na lang naman po ng mga botante, kung bakit kung kailan yung araw na po mismo ng botohan, doon po nangyari po itong mga ganitong malfunction. Samantalang po noong sinasabi po ng mga staff po ng consulate na tinesting naman daw po nila to, okay naman daw. Pero nung araw na ng botohan mismo, since yesterday hanggang today, ay namumroblema na po ang mga bumuboto po doon sa malfunction po na mga PCOS machine. At noong pong meron rin po sumusundot na lang ng roller. Ano po yung disundot na lang rin ng roller po doon sa ilalim po ng sa likod po ng machine. Bali hindi na lang po ito dikabog, diyugyog, hindi na lang po diwagwag, kundi de-roller na po siya. De-roller na lang rin po siya. Ang masakit po nito hindi po natin alam kung ano po talaga ang sakit ng mga PCOS machine. As they said po, yung mga ano pangalan nito, sinasabi po nila na very very sensitive ang PCOS machine kasi kunting dat lang po, kunting dumi lang po, nai-invalid po siya. Sinasabi po nilang ganon, pero bakit po nila winawagwag, kinakabog, at saka niro-roller kung totoo pong very sensitive po yung mga PCOS machine na yan. Hindi ko po pinagbibintangan ang mga staff po ng Philippine Consulate para po sa balancing report po. Mababait po yung mga staff ng consulate. Hindi ko po sila pinagbibintangan. Pero dito po sa mga PCOS machine pong ito, hindi po talaga paniwala. Kasi nga po, bakit may mga depekto? Bakit ilang beses na nagdi-depekto sa maghapon? Sana kung, dahil, totoo, nandyan, hindi perfecto po yung machine. Minsan iluluwa, minsan hindi. Pero yung my goodness, yung 10 times o 12 times na iluluwa po ng machine at ulit-ulit po na isinusuksok, ano po yun? Bakit po ganun kung tutuusin? Ganun katindi po yung kapalpakan po ng isang machine. Di ba po, ang mahal-mahal po ng mga PCOS machine na yan, na sinasabi ng mga gobyerno. Kami mga mamamayan, inosente po kung tutuusin tungkol dyan sa PCOS machine. Hindi po kami master, hindi namin pinag-aralan po ang PCOS machine na yan. Wala pong, kasi simple lang naman po kaming OFW, pero maski simpleng OFW lang po, kung gamitin natin yung ating sentido común, bakit ganun po katindi ang malfunction po niya. Doon po sa report sa Macau, sabi po nung ating source doon sa Macau, hindi na po talaga naayos yung PCOS machine na yon, at nag-manual voting na lang daw po sila. Sinil doon sa envelope, sinaksihan ng ilang watcher, at saka na raw po nila ipapasok uli po doon sa PCOS machine after na po na may, siguro pag may bago na po. So hindi natin po alam. So ang nakakatuwa lang po nito,
ganun pan po yung nangyayari sa PCOS machine, hindi na po kami nagtitiwala. Kami po mga Pilipino OFW po dito sa Hong Kong. Sorry po, it's sad to say po na wala na po kaming tiwala dyan sa PCOS na nanggaling po sa COMELEC. Kasi nakita naman natin po yung hanggang ngayon po yung laban po ni BBM, hindi pa po natatapos hanggang ngayon, wala pa pong linaw hanggang ngayon. Baski alam natin na 100% na nadaya po siya. Pero hanggang ngayon wala pong linaw. Yung pinaglalaban po ni Glenn Chong, wala pa pong linaw. Kaya ang ginagawa na po namin, hinaharang po namin yung mga botante paglabas po nila sa voting precinct. Kanina may nagsasabi bawal yan, wala po kaming pakialam. Hanggang po alam, pinaglalaban po namin yung aming karapatan po, hindi po kami natatakot. Kasi nasa labas na po kami ng voting precinct, wala na po kami doon, wala po sa loob yung mga tao, wala po kami doon sa loob para habang nagsiserve po. So yung mga exit poll po namin, doon po ginagawa sa labas po ng voting precinct. So sa amin pong survey, total survey po namin, salamat na lang at nangunguna po si Ma'am Amy Marcos at bali nagsasalitan lang po yan yung mga pangalawa, pangatlo, pangapat na, pero yung simula pa po kahapon nasa top 1 po si Madam Amy Marcos. Yesterday pangalawa po si Dr. Ong, pero today po yung final tally po ng exit poll namin today si Ma'am Marcos pa rin po yung top 1 at pangalawa po si Dr. Ong. Dr. Ong. Yeah, Dr. Ong ang pangalawa, di ba? Dr. Ong ang pangalawa. Pangatlo po si Larry Gadon. Pang-apat po si De La Rosa at pang-lima po si Bong Revilla. So kasi po yung mga unang pong nung umaga po kasi medyo mahina yung iba, pero po nung naghapon na po siya, nung paggabi na, biglang buhos naman po yung score ng iba. At tunay nga po na ang kinatutuwa ko lang po yung amin pong nangunguna pong Madam Amy Marcos po. Number 1 po kayo, ma'am. Number 1 po kayo. At iyan lang po, yun lang po yung kinagagalak po namin. So, once na may nangyari pong hindi maganda po dito sa mga PCOS machine po, pwede po kaming mag-testify. Kami mga watcher po, pwede po kaming mag-testify. Yung mga kumukuha po, yung mga nagtitake note po para po doon sa mga manual tally po, pwede po kami mag-testify po para sa inyo. At nawa po yung mga report po namin as simple pong mamamayan ay magkaroon po ng saysay. Nawa po hindi lang po ang bumibida yung mga bayarang media, kundi bigyan po saysay at importansya po yung mga report namin mga simple pong mamamayan. Yan lamang po, ate. Doon sa mga hindi pa po nakakaboto, bumoto na po kayo. Pagkatapos po ninyong ma-insert po yung may print po yung inyong mga ibinoto, tingnan nyo pong mabuti kung ito po ay kasama po o talaga pong iyon po yung mga ibinoto po ninyo. Yun lamang po yung pwede kong ipayo po sa inyo. Salamat po ng marami at medyo parang ukray na po kami kasi yung sa senador dapat 12. Okay. Yung sa senador naman po, hanggat maaari maging responsible po tayong mamamayan. Kasi 12 naman po yung mga senator na yun. Kung po pwede, boto natin 12 senator. Ngayon kung wag po nating palalagpasin kasi kung pag lumagpas po yun, may invalido po yung ating boto. Ganun din po sa ating party list. Isa lang po yung ating iboboto. Yung kanina po doon sa manual survey po namin, nangunguna pa rin po si Idol Rapi, pangalawa po si Sibak, pangatlo po si Mocha Uson, at ang pang-apat po ay yung Duterte Youth. Yan, at pang-lima po yung PBA. Congratulations po sa mga nabanggit po na top 5 po ngayon dito sa Hong Kong.
Yan lamang po sa ngayon at medyo nagugutom na po ako kaya kakain na muna po ako kasi kaninang umaga pa po ako halos wala na po akong tulog. Salamat po ng marami sa pakikinig. Iron Rock po, reporting live, Hong Kong. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaloyalist at katropa. Hindi po na-report kanina dito yung iba pong machine na malfunction po. Sa precinct number 8, nag-start po nung malfunctioning po ng machine, 9:45 pa po ng umaga. So, ibig sabihin, yung mga nangyari kahapon po na mga palpak na machine, etong maghapon pong ito, na ulit-ulit po ulit ang malfunction ng machine. At yung pong sinasabi po ng iba na fake news, hindi po totoo 'yon. Hindi po totoo 'yon kasi marami pong mga butante po na nagpapatunay na tunay nga po na malfunction po yung machine po nila, yung mga PCOS machine. So, yung sa mga report po kanina, doon sa ibang mga precinct, puro malfunction po yun. At meron na nga po kaninang, yung nainis na po kanina, dahil paulit-ulit po na iniluluwa po ng machine, yung balota. Ang pinagtataka na lang naman po ng mga butante, kung bakit kung kailan, yung araw na po mismo ng botohan, doon po nangyari po itong mga ganitong malfunction. Samantalang po noong sinasabi po ng mga staff po ng consulate na tinesting naman daw po nila to, okay naman daw. Pero nung araw na ng botohan mismo, since yesterday hanggang today, ay namumroblema na po ang mga bumuboto po doon sa malfunction po na mga PCOS machine. At noong pong meron rin po sumusundot na lang ng roller. Ano po yung disundot na lang rin ng roller po doon sa ilalim po ng sa likod po ng machine. Bali hindi na lang po ito dikabog, diyugyog, hindi na lang po diwagwag, kundi di-roller na po siya. Di-roller na lang rin po siya. Ang masakit po nito hindi po natin alam kung ano po talaga ang sakit ng mga PCOS machine. As they said po, yung mga ano pangalan nito, sinasabi po nila na very very sensitive ang PCOS machine kasi kunting dat lang po, kunting dumi lang po, nai-invalid po siya. Sinasabi po nilang ganon, pero bakit po nila winawagwag, kinakabog, at saka niro-roller kung totoo pong very sensitive po yung mga PCOS machine na yan. Hindi ko po pinagbibintangan ang mga staff po ng Philippine Consulate para po sa balancing report po. Mababait po yung mga staff ng consulate. Hindi ko po sila pinagbibintangan. Pero dito po sa mga PCOS machine pong ito, hindi po talaga paniwala. Kasi nga po, bakit may mga depekto? Bakit ilang beses na nagdi-defect po sa maghapon? Sana kung, dahil, totoo, nandyan, hindi perfecto po yung machine. Minsan iluluwa, minsan hindi. Pero yung my goodness, yung 10 times o 12 times na iluluwa po ng machine at ulit-ulit po na isinusuksok, ano po yun? Bakit po ganun kung tutuusin? Ganun katindi po yung kapalpakan po ng isang machine. 'Di ba po ang mahal-mahal po ng mga PCOS machine na 'yan na sinasabi ng mga gobyerno. Kami mga mamamayan, inosente po kung tutuusin tungkol diyan sa PCOS machine. Hindi po kami master, hindi namin pinag-aralan po ang PCOS machine na 'yan. Wala pong kasi simple lang naman po kaming OFW. Pero maski simpleng OFW lang po, kung gamitin natin yung ating sentido común, bakit ganun po katindi ang malfunction po niya? Doon po sa report sa Macau, sabi po nung ating source doon sa Macau, hindi na po talaga naayos yung PCOS machine na yon.
at nag-manual voting na lang daw po sila. Sinil doon sa envelope, sinaksihan ng ilang watcher, at saka na raw po nila ipapasok uli po doon sa PCOS machine after na po na may, siguro pag may bago na po. So hindi natin po alam. So ang nakakatuwa lang po nito, ganun pa po yung nangyayari sa PCOS machine. Hindi na po kami nagtitiwala. Kami po mga Pilipino OFW po dito sa Hong Kong. Sorry po, it's sad to say po na wala na po kaming tiwala dyan sa PCOS na nanggaling po sa COMELEC. Kasi nakita naman natin po yung hanggang ngayon po yung laban po ni BBM, hindi po natatapos hanggang ngayon, wala pa pong linaw hanggang ngayon. Baski alam natin na 100% na nadaya po siya. Pero hanggang ngayon wala pong linaw. Yung pinaglalaban po ni Glenn Chong, wala pa pong linaw. Kaya ang ginagawa na po namin, hinaharang po namin yung mga botante. Paglabas po nila sa voting precinct, kanina may nagsasabi, bawal yan, wala po kaming pakialam. Hanggang po alam, pinaglalaban po namin yung aming karapatan po. Hindi po kami natatakot. Kasi nasa labas na po kami ng voting precinct. Wala na po kami doon, wala po sa loob yung mga tao, wala po kami doon sa loob para habang nagsiserve po. So yung mga exit poll po namin, doon po ginagawa sa labas po ng voting precinct. So sa amin pong survey, total survey po namin, salamat na lang at nangunguna po si Ma'am Amy Marcos. At bali nagsasalitan lang po yan yung mga pangalawa, pangatlo, pangapat na. Pero yung simula pa po kahapon, nasa top 1 po si Madam Amy Marcos. Yesterday, pangalawa po si Dr. Ong. Pero today po yung final tally po ng exit poll namin today si Ma'am Marcos pa rin po yung top 1 at pangalawa po si Dr. Ong. Dr. Ong. Yeah, Dr. Ong ang pangalawa, di ba? Dr. Ong ang pangalawa. Pangatlo po si Larry Gadon. Pang-apat po si De La Rosa at panglima po si Bong Revilla. So kasi po yung mga una pong nung umaga po kasi medyo mahina yung iba, pero po nung naghapon na po siya, nung paggabi na, biglang buhos naman po yung score ng iba. At tunay nga po na ang kinatutuwa ko lang po yung amin pong nangunguna pong Madam Amy Marcos po. Number 1 po kayo, ma'am. Number 1 po kayo. At iyan lang po, yun lang po yung kinagagalak po namin. So, once na may nangyari pong hindi maganda po dito sa mga PCOS machine po, pwede po kaming mag-testify. Kami mga watcher po, pwede po kaming mag-testify. Yung mga kumukuha po, yung mga nagtitake note po para po doon sa mga manual tally po, pwede po kami mag-testify po para sa inyo. At nawa po yung mga report po namin as simple pong mamamayan ay magkaroon po ng saysay. Nawa po hindi lang po ang bumibida yung mga bayarang media, kundi bigyan po saysay at importansya po yung mga report namin mga simple pong mamamayan. Yan lamang po, ate. Doon sa mga hindi pa po nakakaboto, bumoto na po kayo. Pagkatapos po ninyong ma-insert po yung may print po yung inyong mga ibinoto, tingnan nyo pong mabuti kung ito po ay kasama po o talaga pong iyon po yung mga ibinoto po ninyo. Yun lamang po yung pwede kong ipayo po sa inyo. Salamat po ng marami at medyo parang Ukraina po kami kasi yung sa senador dapat 12. Okay. Yung sa senador naman po, hanggat maaari maging responsible po tayong mamamayan. Kasi 12 naman po yung mga senator na yun. Kung po pwede, boto natin 12 senator. Ngayon kung wag po nating palalagpasin kasi kung pag lumagpas po yun, may invalido po yung ating boto. Ganun din po sa ating party list.
isa lang po yung ating iboboto. Yung kanina po doon sa manual survey po namin, nangunguna pa rin po si Idol Rapi, pangalawa po si Sibak, pangatlo po si Mocha Uson, at ang pang-apat po ay yung Duterte Youth. Yan, at panglima po yung PBA. Congratulations po sa mga nabanggit po na top 5 po ngayon dito sa Hong Kong. Yan lamang po sa ngayon at medyo nagugutom na po ako kaya kakain na muna po ako kasi kaninang umaga pa po ako, halos wala na po akong tulog. Salamat po ng marami sa pakikinig. Ayon Rock po, reporting live, Hong Kong.